ngayon ng MMDA at DPWH sa Skyway 3 project na inaasahang magpapabigat ang daloy ng trapiko sa ilang pangunahing lansangan sa Metro Manila. Ang proyektong yan, isa pa sa mga inaasahang susubok sa pasensya ng mga commuter at motorista sa mga susunod na buwan. Narito po ang report. Kaliwat kanan, may bumubusina. Swerte ka kung sakay ka ng de-aircon na sasakyan. Kung hindi, magtiis sa tumatagaktak na pawis at nanonood na usok at alikabok. Yan ang araw-araw na tagpong sinusuong ng mga commuter at motorista sa Metro Manila. Ang kalaban, ang katakot-takot na traffic. Kaya naman sa unang quarter ng taong ito, kabi-kabilang infrastructure projects ang sinimula ng gobyerno para maibsan ang problema sa trapiko. Enero pa lang sinimula na ang repair, strengthening at asphalt overlay ng Magallanes Interchange sa Makati. Kasabay nito ang construction ng NAIA Expressway Phase 2. Ang parehong proyekto, inaasahang matatapos magsapit ng Oktubre taong 2015. Hunyo naman ngayong taon, inaasahang matapos ang rehabilitation at pagpapaganda ng South Superhighway mula Magallanes hanggang Buendia sa Makati. Nitong Enero rin lang, sinimula na ang construction ng NLEX, SLEX Link Connector Road, ang 13.5 km elevated expressway na magdurugtong sa NLEX at SLEX. Ang proyektong ito, inaasahang matatapos mahigit 3 taon mula ngayon. 2017 din inaasahang matatapos ang kasisimula pa lang na construction ng Skyway 3. Apektado ng mga nasabing proyekto ang 7 lungsod sa Metro Manila, kabilang ang Caloocan, Makati, Maynila, Parañaque, Pasay, Quezon City at San Juan. Apektado rin ng mga proyektong ito ang Osmeña Highway, President Quirino Avenue, Araneta Avenue, A. Bonifacio, EDSA at C3. Ang mga motorista, inabisuhan ng dumaan sa mga alternatibong ruta. Sa gitna ng sunod-sunod na road repairs, iba yung pasensya, ang hiling ng palasyo mula sa publiko. Ang panandali ang sakripisyong ito, pangmatagal ang ginhawa naman daw ang katapat.